we clap our hands to the Most High God. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Kung gaya ka na sa pagkabilog, before ako gaminaw sa pulong sa Diyos, nagustuhan ako mga igsoon ng mensahe sa awit sa 10:7, mga igsoon, ikaw lang. Wala tayo lang pagkitaon ko mga igsoon, siya lang. May kailangan ang panalangin financial, siya lang ang kasagutan. Kung may mga balatian at mga sakit mga igsoon, siya lang. Kung ano na tayo problema at mga pagsulay, siya lang. Amen, siya lang. Dahil makakanta sa kagawatanon, nasa kanya ang lahat. Amen? Wala kailangan pagkitao mga igsoon sa Diyos na itong nilalagan. Siya lamang ang kasagutan mga igsoon. Siya lamang ang katubasan sa kalanatong pagnahangan. Siya lamang. Gusto na ako mga igsoon na doon ay awiton. Wala tayo. Nagagkanta din nga mga igsoon na nag-define kung sa yun ang Diyos na itong nilalagan. He is magnificent. He is wonderful. He is so powerful. He is a healer. He is our everything. Gusto ko mga igsoon, usa ka nindot na awit mga igsoon, adunay pag-define kung kinsa Diyos ang Diyos na itong nilalagan. Dili lang siya Diyos na manuluwas. Dili lang siya Diyos na mag-aayos kalalian. Dili lang siya Diyos na ibulungan. Kundi siya ang Diyos na pinakagamahanan sa kanyang gamahanan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Siguro makitaan mo na igsoon, ay ni baka, Sister Shalin. God is holy.
into the presence of is holy God. Hindi ngayon sa iyong pagkabala. Pagkalamat sa iyong pagkawala.
angels of heaven, the living creator in heaven, di kayo tututok sa iyang pagkagamahan at pagkamahan. Salamat sa Ginoo na tayo kayo lumawala sa balaan o pinakabalaan ng Diyos. Sa Diyos. Tao ni kalimutan na kita bersama-sama dengan kita. Wagi sa kanilang proses o mata, kita kanina at pista presidente. Kung hindi pinasagi sila na tao. Kung gusto ka mong limamat sa Diyos, imbitahan. Basta yung kasi ano na ipagpalita mo sa limamat. On the name of the Lord shall be saved. Jesus, Jesus. Malachi chapter 3. We have a wonderful message this morning. I hope that your focus will not be diverted into another things. Itong fokusan ka ng pulong sa Diyos ihatag sa matapusan natin. This is very, very important. Naman mga cellphone, mga notebook, just isuot ninyo mga pagsuot. This is the last Saturday of the year 2014. Dili na pa pamagkila kung may isuon dira sa paglingkod nako. I don't like this message. The Lord, di na ko ni magustuhan yung mensahe. And I'm sure, ang akong mga kaigsuunan din sila makagustuhan yung mensahe. But this is very important information. Samtang kinabuhitan diha sa Ginoo. Malachi chapter 3. Reading from verse 1 to 3 o sa Juan 15, 1 pa 2. Malachi 3, 1 pa 3. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? Usa ka dako pangutana. Who may abide the day of his coming? Kinsay magpabilin niya sa adlaw sa iyang palabot? And no shall stand when he appeareth, for he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. Sa 3, and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. And he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver. Juan capítulo 15, versículo 1 pa 2. I am the
the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Sakit, apan importante ka nato mga isong kinikapulo. Allow me to bring this title of the message that says, The Purging of the Church. Lord Jesus, we honor you, Lord, and we salute you. We submit to your will as our God and our Savior. Touch your heart of your people. Help us, God, and remind us always that we are still in the process of being holy like you. Father, bless the ministry of your word. Speak to us, Lord. Don't be silent unto us this morning. In Jesus' name, ang tanong Amen! Naman ako yung kapalulitan siyang pag-focus yun. You may all be seated. God bless you. I am happy that job well done sa atong anniversary mga isong. I am so grateful ng Ginoo nagapalihok sa atong panimbahon sa atong anniversary mga igsoon o siya nagpakita og mga milagro sa atong kinabuhi. But before the year end of 2013 mga igsoon, I would like you to know that there will be a great purging. The purging means paglilinis, pagbabalasa, pag-aalis ng masama. Ang purging mga igsoon ng pulong mo na ipasabot ka paglimpyo, paghugas, o sa pag-aalis ng masama. Sa pagkuha ng samay, dili maayo sa maong nga lugar. Sa atong kanunay anniversary dili ko manimong mga igsoon nga adunay dako nga pintakasin na pagahimon. Adunay panglimpyo, adunay dako nga pagahimon mga igsoon nga pagbalwas. Ano nang atong iglesia manito? Apan pasidan kamo mga igsoon ni kamuntagon sa iglesia nato, spiritual speaking, adunay dako nga paglimpyo mga igsoon ug katong mahalin o katong tinuod na adunay kasing-kasing nga pagpangalakan sa Dios o adunay kasing tinuod nga kasing-kasing nga andang ang pagana nga mo alihatan sa inyo. I do believe before Jesus will come again, He will pour His church first. Dili mo balik ang Diyos mga igsoon o si Jesus Christ kung walay dako nga paglimpyo sa iyong iglesia. Kaya ang iglesia mga igsoon nga maabtan sa Diyos nga katong angayan nga iglesia bago kayo makakuyok sa iyong rapture mga igsoon. Bago kayo makakuyok sa iyong papalit doon kayo ipamita sa Diyos ang iglesia na walay hugaw at ubangan niya mga igsoon. And let's talk about God. I do believe that God wala tayo exact nga word sa pag-define sa atong Diyos. Some people might say that Jesus Christ is just a man. He is just a healer. He is just a savior. But the true God kanang tao nga igsoon nga bisag pulong dili siya maka-enumerate o dili siya maka-define sa pagkatinuod.
Pero anong katulog sa Old Testament na si God o ang Diyos na ang galagaran, wala siya masayod sa nila. Ug nagbago siya ngayon gibuhat ang tao. Kung di mo palakpan ang iyong pangunauna pagtulabaw sa Biblia, posible kang mabato, posible kang manlibong mga igsoon tungod kay adunay character o karakter ng Diyos nga adunay pag-usap. Even he is powerful. Yes, he is powerful. Tungkol sa ikutan na yung pag-imun, may tabo ka na. Bisa mo na kalimutan mo na ito niya ipahulo na. O kaniyang may abot niya ipahulo na itabo. Ano na yung kalimutan? Ano na yung agaw? Ano na yung mga kitang? Ano na yung mga isugat o kita? Ano na yung mga katulog sa pagkagawa? But there was a time that God, wala siya magalit sa iyang gahon. Maglibot na mga igsoon kung sa atong tawahan lamang ang panguna. Dagang mga panahon mga igsoon, dagang mga portion sa Bible. Ingon pa sa Bible, nag-aali sa judge. Ang Diyos, adunay katulog, adunay katuko, o bisang pamangkin sang tao, bakit wala nakabakat tungkol sa katulog sa Diyos. But there was a portion in the Bible that He is a merciful. Isok siya, maghuhukom siya. Puno siya sa kasukog, nagpuot ang panyakot ang panahon, napuno siya sa kaluwi. Bisang naman ang tao na naghatong siya, awang naghatong pa kayo ng kaluwi sa Diyos. Nihabong ang panahon ng Diyos na lumo, ng Diyos na ikasaya kasi o naluwi sa tao, tao din ikaw kung yakong puno sa kaluwi ng Diyos. But the main point, there is a character of God. Adunay sa kabatasan sa Diyos na dili mausa. That is the holiness of God. So wala ka matuto ng kalimutan siya wala na. Nakasalamat ang tao mga igsoon siya wala ang gihapon. Ang mga tao na nanguila ang susimba kaya siya wala ang gihapon. Ang mga tao na naiwan dito sa kasusisinita ang palang Diyos papilipalan. Isa na wala yung dahil niya. Isa na wala yung susimba niya. Ang Diyos papilipalan. Ang Diyos papilipalan. Isa na wala ay ang naupan sa langit na mga pilipiner na wala ang mga angel. Wala yung tao na wala sa langit. Ang palang Diyos papilipalan. Yung wala ikaw sa kanila. Now this is the big issue. Sa gamay na panahon ng Yesu na inyong biyaya ang tao. Now this is the great issue. Because God is holy. He don't like the unholy things. Because God is holy. He don't like the wickedness. Because God is holy. He don't like the darkness. Doon kaya ang Diyos palaan, dili siya gusto mga itutong tanaw sa kalimpitan. Dili siya gusto mong tanaw sa pagkaroon. Dili siya gusto mong tanaw sa mga sala. Doon kaya ang Diyos palaan. Ang Diyos palaan. Ang Diyos palaan.
Everybody say amen. Ang Diyos balaan. It is clear in the Bible mga ito sa Old Testament. Tungkol kay siya balaan, ay kailangan tao makasala, ay kailangan tao masayo, o kami will not. Tungkol kay siya balaan, di siya gusto magtalo sa mga tao na hindi balaan. Kinahangan mga Israel ng sinutan, kinalala niya ng pasyon, kinalala niya ng palayason, tungkol kay siya sa sumong tao, sa mga tao na hindi balaan. And we know people, he walked away slave beginning from Adam and Eve. Tungkol kay siya balaan ng Israel sa labigo niya sa Danusiba. Sa Danusiba, sa Danusiba, wala niya patya. Gipulong niya o ipalayas niya naman sa iyong lugar. Dapat wala mga tao makasala. Wala tao ay kanyahulaw sa iyong lugar. Natilis siya, wala mga tao makasala. Ay nayas na lang sa iyong iba. Ayaw na rin pagkakilin sa iyong lugar na iyong lugar. Doon kay nahanap ini, palaan ko, dili ba nga yan sa mga ubang Adam ng iba. O sa ganun kayo mga ito. Naghalang si Kayo si Abel, punya ang kaping nahalang mo na daw, kalang sa Diyos. Punya si Kayo ang lakot siya, punya pinatay si Abel. Sa nagipangita sa nito, kasal si Abel. Ingon si Kayo ako nilakot, wako ni mga kasal siya. Punya si Kayo po ito, na ipakaw niyo kung sa iyo ni Kayo. Kung hindi na po kayo nakasalaan si Kayo, kung nahimo ang kriminal si Kayo, gipalaya sa Diyos. Bisag naman ang mga tao sa panahon ni Noah. Iyon ang Diyos, ang ako nakita sa kalimutan na ako nakita na ng yuta. Lulog kaugawan, lulog kalawayan lang. Unang Noah, kapinong nila, magwato ka nila. Gusto na ako nitiwan ng kalimutan. Gusto na akong wala ng mga kalimutan. Gusto na akong Panginoon. Ang mga tao ay magpapilog na ako. Ang mga tao ay magpapilog na ako. Papuan ay ang ako. Wala sinuwa kayo sa nagbuwa sa mga. And this is it. Ang dili tinunangayo kasing-kasing kung ang tanang makasasala ng tao, nangamatay sila. Na mga dili kaya tanawon sa Diyos ang mga taong hugaw. Dili kaya tanawon sa Diyos ang mga taong makasasala. Dili kaya tanawon sa Diyos ang mga taong napagalitan. Ang gusto ng Diyos, ang tao na balaan. Gusto ng kaniya. Dili ba kung kaya kaniya ay ito? Kung kaya sa pagkaw, hindi mo ito. Kung kaya balaan, napagalitan. Ipagawa sa Diyos ang mga tao sa iyo. Moses, ang
hari wala na dili na kamaong mudala o dili na kamaong panayo sa pagpasayo. Ang pinakalisod sa tao na igsoon dili na mga tao ang sakit. Ang pinakaluoy na tao na igsoon dili na mga tao ang makasasala. Ang pinakaluoy sa kasalanan kamalangan ng mga tao dili na kamaong ngayon pasayo. Dili na kamaong ngayon buhay na nasayo ko. Pasayo ako. Tao ko dili mo pati. Dili mo ipin. Pasayo ako. Dili na kuyaw ang ating mabasa ng mabaki. Dili na kuyaw ang ating mga kasibiyakan. Dili na kuyaw ang pangasayo. Doon kinakasabot ang ginawa na. Ang pinakakuyaw. Dili na kayo mga minulpul. Dili na kayo mga minulpul. Pasayo ako. Gino. Dili mo perfecto ang tao. Ay halos sa own ginagawa sa iyo. And there was always a point when something wasn't holy, real, pure, and true. Ano na dako ang panlibyo? Ano na dako ang pagpapanala? Kung ang lugar o ang iglesia, dili na pure, dili na puti, dili na mataon. Ako pa ang Diyos, tutulog ka sa dili. Ang Diyos, pulibyo sa iglesia. Ang Diyos, pulibyo sa iglesia. And even when Lucifer decided to go on ng God, o sa nakapilaw si Lucifer mga isola, o kanapya sa iyang kasigikasi, nagkinahanglan na siya o dugang himaya, labaw pa sa Diyos. What happened? Lucifer! I don't like you! This place is holy! That is why kinalang mo hawa ka! Kinalang mo luhuli ka, Lucifer! Kinalang mo wala ka sa lugar na hindi ako! Tunay pala ako ng Diyos! Tunay pala ako pala ng Diyos! Ako ang Diyos sa kanyang. God is really holy. He is pure, real, and worthy. Tungkol kay balaan ng Diyos na kinahanglan siya katawhan o lugar na putli, tinuod, o kamayan sa kinatawan. This one, if our holiness outside, kung ang atong pagkabalaan sa gawas, kinahanglan sa mga babae, magsaya o tagas, dili mapaputol sa buhok, dili mag-arios, dili mag-make-up. This is not bad. Kung ang mga ibang reliyon nag-allow sila na ang babae magpantalon, ang babae mauna, okay lang mag-short, okay lang magsaya, kung sila acceptable, at tubangan sa Ginoo, kung dawaton sila sa Ginoo, mas labaw na. Ang never kong nakakita o nakabasa sa Bible nga gibuhat nila alam sa Diyos, nga gibuyag sila sa Diyos ay ang buhat. See, our holiness outside is acceptable unto God. O panangit kanang mga wala pagkabalaan sa gawa sa ilang mga sinuluban ng sukong sila sa kalibutan, kung maluwas pa sila, mo na hindi mo na mas labaw na. Pero my question is, kung dili sila acceptable at tumakan sa Ginoo, what happened? Kung kita tama ang sipo ang atong pagsabot sa Bible na nakay pagkabalaan sa gawas. Kung sipya ni kay okay lang ang Diyos munawa, masigong sa isot kaya ang gikinahanglan sa Diyos ang kasikasin. Kung dawaton sa Diyos, ang pangutana o dili dawaton sa Diyos. Ang pangutana manabay na wala ito. Kung maluwas sila, ano ba ang mga religion na wala yung kabalaan sa gawas? Nabay na wala ito. Pero kung dili sila maluwas, kung wala sila pagkabalaan sa gawas, igsukod, sulti, antika, dahil mo pagmahal sa atong kasing-kasing,
na wala na po kabuha ang pagkabalaan sa Diyos. That's why I like Jesus miracle to say, I like it. Why? Ang ilang pagka-holiness outside, hindi sila, that's not bad. Sabi sa mga mundo, that's not bad. Ayaw sila i-criticize. Why? Dibuhat na nila ang saludo sa balaan na Diyos. And the symbol of holiness is white. White. So wala sila alam na ito. Ang ilang gusto pamatunan, nagsaludo sila o nag-respect sila sa Diyos na balaan. And surely in this end time, God will uphold His throne to uphold His church. Sa gidiscuss si Elder Edy mga ito na how many organizations in this world. Daghan ang organisasyon mga ito. May ang organisasyon tungkol kaya ako na sila isento sa ilang kinabuhi ng mga pagsimba sa Diyos. Manginilando sila. Pero sa kung sarili, huwag po ang panahon ng pupiya ang Diyos sa iyong tono. Ano yung nilipiyuhan? Ang iyong iglesia. E kita na ang kapiling na iglesia. Kung sa tinunanay, kung sa tinunanay na iglesia, na nakakal sa Diyos. And the reason why, listen to this, and the reason why there is purging of the church is because God wants perfection for the church. This is a very hard topic. Pero ang pinakarason nga ang Diyos mulimpyo sa iyong iglesia. Ang mga hugaw niya ngayon sa iglesia, yan ang limpyuan palayo. Ang mga nagpili sa iglesia, magiging mataraw lamang o katunangayan sa iyong lubangan. O ang rason na ng iyong limpyuan ng iyong iglesia. Gusto siya kitang nananahimong putli. Amen. Sa iyong pagpalik. Remember, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Meaning to say, ako nakakahulog, ako pagkahugaw, di na kaya, di na makapuyo. Ang ikinangan sa langit ng mga episode ng akong adunay kasing-kasing na putli. Adunay kasing-kasing na pagkalimaon. Ginawa gusto ko mabago. Ginawa gusto ko may mamputli. Ginawa gusto ko may mampure. Ginawa gusto ko may makakaroon. Gusto ko may mapalaan sa mga mundo. Now, God always working on us to make us perfect. Ang Diyos kanunay nagbuhat o naghiwag mga tutan o nagtrabaho siya. Ano niya mga kawan na sakop sa iglesia, mayroong puti o balat. And God uses many things or agents to accomplish this work of perfection. Now, dili mo tanaw ang Diyos gikan sa langit aron mamulong sa lahat. Now listen to this. Mamulong siya mga isuon aron kita i-review. But God used many things or people to make us perfect. Amen. The first one, ang Diyos na nagamit ug iyang tulong aron kita ngayong magharon, aron kita ngayong balaan ato ba niya. Kung ka lang pulong sa isalit na nato, kung ikaw sa nakapalit na guwalit, kung napilitan ka o yung
kung may mong perfecto, lukanon. Kaya mga tao na naigugma sa pulong sa Diyos. Usahay mga igsoon, dili lang ako ang pinakasakit mo, ano mga igsoon, dahil ito mga nabagyan ng mga preacher, nga mawala ni grabe sa kita. Apan ako nang iisip ka, dili lang yung pulong na sa Diyos, pulong na mga sakitan ko. Lalaki ko, pahilakon mo sa wala, lalaki ko, no? Di na mo, di may lang sa tinuong na lalaki. Bakit may po yung tinuong na lalaki? Kamu na mo hilang ang presensya sa tinuong. Ako na nakapit sa kayo siya dito sa Acts ko. Ingo siya. Ang ilong na gano'n nakabis siya. Dugay siya yung mumbuan siya sa Acts Bible School. Kung naibaw mo, o sa lang niya na-convince, di siya kung about sa atong revival. Pero nga na-convince siya ang tinuod na atong magsimba, kung kaya nakita niya ang mga lalaki nila. Sa iyang una-una sa bata, kasi hanggang sa iyang pagkadako, basta ang lalaki na ganyan mo nila, ang tinuod nila. Sinapupang sa iyang una-una, ang mga tinuod nila nila pagkita, ng mga lalaki mo hilapan, ang mga bata mo hilapan, ang mga lalaki, ang mga bata mo hilapan, kung na ay presensya sa Diyos, na tayo ng Diyos, apan samtang ako na may pulong sa Diyos. Sama sa unang mga hari, na kung padadaan sila ng mga propeta, kung padadaan sila sa mga kailangan nila, ang Diyos na subuhan niyo, o ang mga hari, kung muhiya sila, nagpamatuon, na ako na pa sila nagkasalita sa Diyos. The word of God is like a fire. Unsa may mga bato, unsa may mga hugaw sa iyong kasing-kasing, kung naapulong sa Diyos, sunog mo na siya mga ito. Unsa may mga patayan niya ngayon, sunog mo na siya. Doon sa pulong mo Diyos sa Diyos. The word of God is like a sword. Halit ang mga iksyon sa espada ng mga iksyon nung tisok sa atong kasing-kasing. Yung may Pastor Cesar Cristiano, ano na siya yung member ng iksyon sa una dito sa Acts, Panginoon Simbahan. Ano na yung pulis, mga iksyon, mga matay tao. Dili basta-basta mahilang tulong kay gusto siya magpatay. Ang tanang mga kriminal ay extravagance. Sa primerong simba, pagdaw simba, pinakabuhan na simba, dili na mahilang.
Di ka sa malutalo. Hanting o bala lang kung kaya mga balot. Apa mga ekso lang yan kasing-kasing na tungtong sa bulong sa Diyos. Ano na yung sa kato ang ekso na nagawa si Pastor Rizal. Ang katungtong sa mga ekso, wala na sa kalimutan. Namigilan na siya. Nagkahit na sa ginawa naman. Ang yung kasing-kasing na loob. O dito mo ang mga ekso na bulong sa Diyos. Kanilin mo lang sa Diyos. Kanilin mo po. Kato na ang kasing-kasing. Kung hindi mo lang tayo ang ekso. Karapatan sa bagay. Apat kaya nito sa Diyos. Kapulong sa Diyos. Unang please, ayaw niyo saway ang mga mawawali. Ang mga mawawali di kanila. Anong sa inyong kalan? The second one is the fivefold ministry. Ang Diyos na gagamit mga ison sa limang klase yung ministry ng mga ison. Kung may pauna sa iyo wala. Pastor, teacher, prophet mga ison. Kung dagang lima sila mga ison. Gigamit na sa Diyos ang malimot ang perfecto. Sa akong iglesia. Unang ay di mo kausap sa iyo muna. Kung naman sa iglesia, walang personalan dito. Kung kitahod mo na si pastor at na yung mga members, kitahod mo rin. Kung kayo mga alam na mo, pag-abutang kayo sa naman. Pero ay tao na gamitan kung naman sa iglesia. Kung naman sa iglesia, kami ang gigamit sa Diyos. Ano na hindi mo magharong na kubangan sa Diyos mga ito. Ano na hindi mo mawala ang mga hiling, mawala ang mga mansa, ang mga ugaw sa iyo pagkakahawa. Hindi kami perfecto mga ito. Kapag salamat sa Diyos, gigamit din. Ano mataas na nakabang sa iyo mga kala. Magkatabang sa iyo Espiritu. Ano maligaw ako kasi kasi. Maligaw ako wala sa pagpangalaman sa iyo. The third one is patience. Sometimes, di na taga mo pasensya. Di na taga mo pailog. Pero sayo mo na pagpailog gigamit ka sa Diyos. Araw mahimo ka matawag ng perfecto at ulang mo. Bisan pa man si Abraham, how many years na gitagaan sa kanan? Apan sayo mo mong gigamit ang iyang pasensya o kanyang pailog aron mas manalangin pa sa Diyos. Muna namin kaaway sa iglesia. Kung namin kapangin sa iglesia, ayaw mo sukol. Kinahanglan ka mo mong papahilig. Kung ano naman yung ipakan mo, kung maayo, ayaw mo yung sukol. Kinahanglan ka mo mong papahilig. Kung pasensya mga ito. Naman, ang pinigatan ng papahilig mo na kami ito sa Diyos. Ano na yung mga punyo na ngayon sa iyo atubangan. Bakayan ng Diyos. Ikaw tao. Ang ngayon ka tao atubangan. Kailangan ka pasensya ang papahilig sa iyo. The fourth one is our prayer. You know, without prayer, all things are very impossible. Natuman naman ang pananim mo Panginoon sa iyong kinabuhi, apanayaw ka naman sa parang. Because even Jesus Christ, bisan pa man si Kristo sa iyong pagkaulog, hinampo siya. Ayaw kalimti ang pag-ampo, mga isong naman, kini pag-ampo, mo tabang na ito ang mga likay sa tanong tentasyon. Ang atong pag-ampo, mga isong mo ni makatabang na ito, ang mga likay sa kasalanan. Ang atong pag-ampo, mo ni makatabang ang putapo na ito, ang mga atong sala, bali mo maligyo, ang atong sala, bali mo makasayo, itong atong mga pag-ampo. Kapit ako mga isong, the fifth one, is godly fear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And King Solomon said, by the fear of the Lord, men depart from evil. And surely we won't do evil if fear of God is in our hearts. Nasayo ba mong kini pagkahadlok sa Diyos, muli paglikay nato o makahimot ng kasalanan. Nasayo ko og 100%
Ang mga tao, mga kriminal, ang mga tao, mga dili, mga maayaw ilang gibuhat kung pangutan na niyo, dapat na kayo kahagpo sa Diyos. Mutubang na silang wala na sila yung kahagpo sa Diyos. Sa Diyos ngayon naman, kung ano na sila sila yung kahagpo sa Diyos, muli kayo sila sa nanangapan sa kanata. Maunang pinakakuyaw, niling panahon na karoon. Naandong ka sa atong talisod. Naandong ka sa atong mga bapak sa kinabuhi. Naandong ka sa mga bagyo mga po, sa mga lilaw kanabot na mga igsoon sa atong lugar. Naandong ka sa mga kaon-dautan, uyawan na nato ang atong ang Diyos. Nakalang mo patay sa atong espiritu. Kailangan ko ba ang patay na butama? Magpapalo na sa Diyos. Nakalang mo patay na ako. Dito sa God never gave us the spirit of fear. Ang Diyos mo na magkakagalaw o espiritu sa pagkakalo sa mga putang. Ang panakakal sa espiritu na ito, ano siya itong kaplutan na pausa ka na mga putang. And the last one is the suffering. Suffering is God's order. Many of us don't like suffering. Ang pag-antos mga ipon, gigamit na sa Diyos. Aron kita mayroong punti sa atong kinabuhi. Nasa'yo mo makita ang tanang dili lang gusto mag-antos. Ang panasaya mo, o naka-experience mo sa iyong kinabuhi. Nasabda nag-antos mo, nakakanan mo panood sa Diyos. Sabda nag-antos mo, nakakanan mo kadasi. Kung nasabi ko mo mga ison, kanang tao na nag-antos mga ison, sabda mag-antos sinula siya, tinala kaya pagsipa, mutuon lang niya mga luwa, kung kaya nag-antos siya, o kaya nalalay, kung wala tayo mabuha, kung wala ang Diyos sa iyo. Suffering is God's way of making us perfect. Si Abraham gitawag sa Diyos, upod kay nga tao, tungkol kay nag-antos niya. Si Job kitawag sa Diyos, nga perfecto ang tao, upad sa mga tao. Miyagi sa dako ng mga pag-antos. All the time, ng atong pagpangalaga, puros ka na. There is a time, there will be a time na ang atong kinabuhi magpuno sa pag-antos. Pero atong timanan, sama sa tiningon ni Harry Labay, God saw my morning to this. Sa iyong paghila, Sister Bliss, nahimong nalikon siya. Sa iyang kagulaanan ng pag-antos, nahimong natasin siya. Ang sayo niya sa bagong, pag-uwi ko ang baladan, kinalang magpasalamat ng kakalungan sa aking kinabuhi. Kung naamay mga karisdanan, salamat ko. Kung ano naman ang pagsulay, salamat ko. Kung ano naman kagagaya, magsubok ka magpasalamat ko. Kinusalamat! Ano na ikapot na ito? Kung sabi mo ano lang ay kaputong sa atong kinabuhi, wala pasalamat natin dahil. I'm going to close my message. The focus of the prophet from India. So we play the Bible J. The focus sa propeta sa India. Mawawanin mo sa mga tao, pamahalin na kamo sa Diyos.
Gitagan niya ang hitabo sa buhol, sa lady. Gitagan niya ang hitabo sa Cagayan. Gitagan niya ang hitabo kung eksultad ng mga lugar na iyan natagan. Bisan pa man sa Pangasinan, hitabo ang iyang hanggang. Gigamit siya sa Diyos kung wala sila focus. Talintin niyo ang inyong mga kasalanan. O